Isang pinagpalang umaga po, umagang kay ganda, umagang kay saya. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ano pong laging tatandaan, mga kapanalig? Ang inyong brother Nico po ito. God is forever in control. Yes, forever in control. The King of Mercy, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the blessed and only ruler, the creator of the universe, the Most High God, the Redeemer, the blessed and only ruler, the God that died on the cross for us. And within 3 days, siya ay nabuhay muli para sa atin lahat. At siya ay babalik para maging judge. Kaya yan ay dapat natin paghandaan. Kailangan handang-handa tayo sa anumang oras. Hindi natin alam kung kailan babalik bilang judge ang ating Panginoong Lord Jesus. Kawikaan 23, Kapitulo 23. Pero bago ko simulan to ang Kawikaan chapter 23 Tagalog, dasalin po muna natin ang Holy Spirit at pati yung napakagandang dasal ni beloved Bishop Roderick Pabilio. Lord Jesus, teach us to love you more because we love you so much. We love you so much, Lord Jesus Christ. Teach us to love you more. At Holy Spirit, we accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Ito na po ang Kawikaan, Kapitulo 23. At karugtong ito kahapon sa Kawikaan 21. Nagsimula sa, ito yung 30 special na Kawikaan. Magsisimula siya ngayon, ang Kawikaan 23 sa versikulo 6. Ito na po, sa tulong ng banal na Espiritu at para sa grasya ng Panginoong, para sa gloria ng ating Panginoong Hesus. Ito na po, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw naman ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka yun ay pain lang sa iyo. Huwag mong paguri ng sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad. Excuse me. Sa paglipad sa kalawakan. Huwag kang makikikain sa taong kuripot, ni nasain man ang masasarap niyang pagkain, sapagkat yun ay didikit sa iyong lalamunan. Anyayang ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi nila maunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Huwag mong babaguhin ang hangganan. Huwag mong babaguhin ang hangganan. Matagal nang nakalagay. Nisasakupin ang lupa ng mga ulila. Sapagkat ang takapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Huwag kang hiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Disiplinahin mo ang bata at wastong pagpalo
ay hindi niya ikamamatay. Inililigtas mo siya mula sa daigdig ng mga patay. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makakadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Huwag kang maiinggit sa makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at mga masisiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan ng munang buhay. At huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Opo, napakahalaga ng ating tatay at nanay. Pag matanda na sila, ay alagaan, suportahan, ipagdasal. Verse 23 na po tayo. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagaan mo ang mga ito at huwag pabayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat. Ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong. Tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw at sino mang maakit niya ay natututong magtaksil. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at may kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng hindi nalalaman? At sino ang may matang pinagmulan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapalango sa masarap na inumin. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pang daig mo pang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti, ang makatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabubulagtaman ako, ayos lang yan. Pagbangon ko'y iinom muli ako. Napakagandang kawikaan 23. Papuri sa Panginoon. Kaya ginamit niya si King Solomon. Binigyan niya ng kakaibang dunong. At binahagi sa atin ni King Solomon ang mga dunong niya sa kawikaan at sa mga ngaral. Opo, sa mga ngaral. Napagandang pagnilay-nilayan, nasa YouTube, pinakinggan ko ng may isang buwan, dire-diretso, araw-araw. Napakaganda at tutuwid ang iyong buhay pag sinabuhay mo ang mga kawikaan at mga payo ng mga ngaral. Ito po ang quote ni beloved Bob Macmillan, si Robert Macmillan, ang kaibigan ko, retiradong nurse.
Nasa Lumsden na po ngayon. Matagal siya nag-duty sa Pasco Hospital dito sa Regina, Saskatchewan. Capital city ng province of Saskatchewan. Ito na po. People are often unreasonable, irrelational, and self-centered. Anong gagawin? Forgive them anyway. Yan. Talagang yan ang dapat natin gawin. Makukontrol natin ang pagpapatawad. Hindi po natin makukontrol ang sasabihin, gagawin ng mga ibang tao, pero makukontrol natin ang pagpapatawad, ang magmahal, ang maging mahabagin, at magbigay ng magbigay sa Panginoon. Anong sabi ng merchant sa London, sa nakasabit na wall quotation? Sabi ng merchant, magbibigay muli ako? Wala nang katapusang pagbibigay yan, sabi ng merchant. Sabi naman ng anghel, sagot niya, na store ng blacksmith ay, yes, kailangan ka magbigay ng magbigay, sabi ng anghel. Bakit? Sabi ng merchant. Dahil hindi tumitigil sa iyo ang hari ng mga hari, ang Panginoon mo. Hindi tumitigil sa iyo sa pagbibigay, kaya dapat hindi ka rin tumigil magbigay, maglingkod sa Panginoon mo. Napaganda, po? And then ito na po ang kasunod. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motive. So, ang gagawin, be kind anyway. Dahil kahit anong sabihin, tahol ng tahol ang mga aso, ay magiging mabait ka pa rin dahil napakabait ng Diyos. Naglilingkod ka pa rin sa Diyos dahil pinagpapala ka niya at gusto ka niya makarating sa langit. Ay dapat kang maging mabait. Maging mabait sa gawain, maging mabuti sa isip, sabi ni Pastor Ed Lapis. Anong sabi ni the late Senator Raul Roco? Senator Raul Roco ay tumakbong presidente. At ang sabi niya, napakaganda, kung titigil ka daw sa pagbabaybay mo sa daang gusto mong daanan para makarating ka sa iyong paroroonan, hindi ka dapat daw tumigil sa bawat tahol ng mga aso. Tahol ng mga aso implies mga negatibong tao na mga namiminta sa iyo. At hindi mo dapat alalahanin yan dahil alam mo kung saan ka tutungo at alam mo ang ginagawa mo, ay dapat ituloy mo. Kasi pag hindi mo daw itinuloy bawat tahol ng aso, hindi mo tinuloy ang paglalakbay mo at bawat tahol ng aso ay titigil ka, ano mangyayari sa iyo? Hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. So, huwag intindihin ang mga tumatahol, mga namimintas. The best way, sabi ni ng Greek philosopher na si Aristotle, sabi niya, the best way to deal with criticism is very easy. Sabi niya, huwag kang kikibo, huwag kang kikilos, at manatili ka lang sa ginagawa mo. Being nothing. So, napakaganda, na maging kind anyway. Dahil pagka kind ka sa sarili mo, sa ibang tao, kind ka, mabait ka sa Diyos at mabait ka sa sarili mo. Kasi, golden rule, harm to one, harm to all. Good to one, good to all. Help to one, help to all. Ito pa po ang karugtong. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Anong dapat gawin? Succeed anyway. Magtagumpay ka anyway. Tuloy mo ang pagtatagumpay. Pag hindi mo tinuloy ang pagtatagumpay, lilipad yan at lalayo sa iyo. So, ibig sabihin yan, pag hindi mo tinuloy ang paggawa ng kabutihan,
tumigil ka na sa ginagawa mo, tumigil ka ng magtanim ng salita ng Diyos, tumigil ka ng magtanim ng mabubuti, ay titigil ka na ring aani. So, kailangan na ipagpatuloy ang dapat gawin na lalong-lalo na sa paglilingkod sa Diyos at sundin ang mga kalooban niya. Magbasa ng Bible. Ang pagbabasa ng Bible ay talagang kailangan natin. Oo, sinulat ng mga tao yan, pero pinasulat yan. May divine guidance po yan. So, kung gusto nating malaman pa ang gusto ng Panginoon at malaman pa ang ayaw niyang gawin natin, basahin ang Bible at humingi ng tulong sa banal na Espiritu kasi ililigaw ka ng kalaban. So, dalawang makukuha mo pag nagbasa ka ng Bible, sabi ni Jim Rohn. Una, magiging sample, ang pagiging sample ng mga mabubuting tao, masunurin, tulad nila Hosea, si Prophet Jonah. Una, hindi muna sumunod yan, pero sumunod din. Ang hinahangaan ko ng todo-todo ay si General Joshua, na servant ni Moses, na siya ang pumalit kay Moses nung kinuha na ni Father God si Moses. Hinahangaan ko rin si Oria, na sundalo, na opisyalis na sundalo ni King David, asawa ni Bathsheba. Hinahangaan ko rin. Napakagaling ng kanyang great ethics at ang kanyang pagmamahal sa Diyos, paggalang sa Diyos at paggalang kay Haring David kahit ipinapatay siya. Si Barnabas ay paborito ko rin. Si Barnabas ay isa sa pinagpilian pumalit kay Judas Iscariot kasi 11 sila, very symbolic ang 12. Kaya 12 ay 12 tribes ang anak ni Jacob, kaya 12 disciples. Symbolic po yan. At hindi pa po ako masyadong batikan sa Bible, na ako po pa rin ay nag-aaral, pero narinig ko symbolic ang 12. At kahit hindi napili si Barnabas, hindi ito nagtampururot. Madalas nagtatampururot tayo pag di natin nakukuha ang ating mga gusto. Hindi nagtampururot. Ipinagpatuloy pa niya, pinaigting pa niya ang kanyang paglilingkod. Kaya kahangang Barnabas. Act of the Apostles ang istorya po niyan. Ito na po ang kasunod. If you are honest and sincere, people may deceive you. Anong dapat gawin? Pagka may nagdi-deceive sa'yo, may nananamantala sa'yo, may gumagamit sa'yo, be honest and sincere anyway. Maging honest pa rin at maging tapat na tapat sa Panginoon. Maging sincere sa mga ginagawa mo. Lalong-lalo nung sincere ka rin dapat sa sarili mo. Be friendly with yourself, sabi ni Max Ehrmann. Patatagin ang espiritu, sabi niya sa Desiderata. Ang Desiderata po, meaning ay desire of things. Isang poem noong 1927, 97 years old ng poem na yan, sinalin sa lahat, halos na lingwahe sa buong mundo, at napaka-the best ang translation nila Charo Santos Concio, saka si Benilda Santos. Nasa YouTube po yan, Desiderata. Gabay po yan para tayo ay maging mabuting tao. Kasi sinulat yan ni Max Ehrmann sa kanyang anak na babae. Pero dahil napakaganda ng laman, ay naging tanyag ito. Ito po ang kasunod. What you spend years creating others could destroy overnight. Create anyway. Ano man ang daw ang ginawa mo, pwedeng masira sa isang gabi lamang. Pero ipagpatuloy mo na maging big difference maker ka. At kung ikaw ay gustong magsulat, maging author, isulat mo yan. Kung gusto mo mag-innovate, gusto mong gayahin si Elon Musk, si Thomas Alva Edison, gusto mo ng inventions, ituloy mo yan. Katulad ng ginagawa natin, na nagpa-podcast tayo.
Hindi man perfecto ang ating pronunciation, pero sa tulong ng Banal na Espiritu at sa pagtangkilik ninyo mga kapanalig, ay nandito pa rin tayo para sa Diyos. Opo, para sa Diyos lamang. Ito po ang kasunod. If you find serenity, ibig sabihin katahimikan, serenity, and happiness, some may be jealous. Anong dapat gawin? Pagka may mga nagseselos, may mga naninira, be happy anyway. Kapag daw ay pinili mo ang buhay na matahimik, masaya, ikaw ay nagagalak dahil sa Panginoon, nananahan kasi sa iyo ang Panginoon. Kapag masaya ang Panginoon, masaya ka kasi nananahan siya sa atin lahat. Ay kailangan maging happy anyway. Life is short, sabi ni Pastor Nilo Briones, na kaibigan kong pumanaw na. Nakilala ko siyang pastor sa Calgary nung Combined Insurance Training ni WCS, William Clement Stone. Opo, pag-aari ni William Clement Stone ang Combined Insurance hanggang ngayon. Nanatili ang Combined Insurance. Tinayo niya noong 1920s $100 puhunan. Ngayon ay billion company ang WCS. Pinaka-the best na kanyang quote ay na gustong-gusto ko, God is always a good God. At ang kanyang istorya nung siya ay muntik ng malugi, napaka-the best din. At ang kanyang quotation, aim for the moon. If you miss, you may hit a star. Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. Ang kanyang istorya na napakagandang ibinahagi ko na sa aking Kuya Romy. Nagtatagumpay na sila. Nagsimula yan 1920s, siguro mga 1937 na ito or 1930s or early 1940s. Sinulatan siya ng presidenteng tumatangkilik sa kanilang insurance. Malaki ang account ng presidente na ito, ng kumpanya, malaking organisasyon. Hindi na binanggit kung sino yun. Pero sa sulat, wini-withdraw niya ang suporta niya kay Clement Stone kasi ang lumalabas ng mga balita, mga paratang kay William Clement Stone sa kanyang mga ahente, salesman ng insurance, salesman, ay baliko. Hindi raw gumagawa ng magandang business ang grupo ni William Clement Stone. So, wini-withdraw niya. Itong pag-withdraw ko ngayon, effective immediately, marireceive mo to ay withdraw na. Supposed to be ang support ko sa iyo. At hindi mo ako matatawagan dahil pabiyahe ako. Imagine niyo pagbiyahe noon, matagal. And then, anong ginawa ni Clement Stone? Hindi siya nag-alala ng todo-todo. Siyempre, nabagabag ng kaunti, pero sinara niya, kasi napasa niya yung sulat sa bahay niya, sinara niya ang kwarto niya at lumuhod. Kasi Kristiyano ito, lumuhod sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ko, anong gagawin ko po rito? Mali po yung paratang sa amin na kinakalat doon sa presidente na sumusuporta ng todo-todo sa aming combined insurance. Lord God, help me! Anong gagawin ko? Pagkatapos magdasal at lumuhod, nakakuha siya ng idea through divine guidance. Sabi sa kanya ng divine guidance, tumawag ka sa presidente na yun, tawagan mo. Pero napakalayo pa ng telepono dun sa lugar nila kasi kukunti lang may telepono nung araw sa lugar nila sa Amerika. Pero ginawa pa rin niya. So nagpaalam sa mag-iina niya. Sabi niya, I'm stepping out of bed. Sabi niya, may kakusapin akong salesman natin. Sabi ng asawa, ingat. Tinatagalog ko na lang po sa inyo mga kapanalig. And then pinuntahan niya ang telepono at pag-ring, sinagot ng presidente. Nandun pa ang presidente. Sabi ni Mr. William Clement Stone, Mr. President, nakuha ko po ang inyong sulat na kayo po ay nagwi-withdraw na sa aming organisasyong Combined Insurance. Ang masasabi ko po, Mr. President, ay hindi po totoo ang mga paratang sa amin. At ginagarantiya po namin na kami po ay sumusunod sa Golden Rule at extra mile.
Dahil yung golden rule at extra mile, maputol ko sandali ang kwento ni William Clement Stone, ay turo yan nila Andrew Carnegie at Napoleon Hill. Si William Clement Stone, to give you a background, ay outstanding student ni Napoleon Hill. Kaya siya umasenso kasi nabasa niya ng todo-todo ang Think and Grow Rich na over 600 million copies around the world translated sa lahat halos ng lingwahe. So malamang 1940s na itong pangyayari ito kasi 1937 inirelease ni Napoleon Hill ang Think and Grow Rich classic book, 1 million copies around the world per year since 1937, 600 million copies around the world. So, nung ituloy natin yung kwento ni Clement Stone ay Mr. President, wala pong katotohanan yan. Umasa po kayo na kami po ay maglilingkod sa inyo ng tapat. Ang sabi ng Mr. President, ituloy mo at tuloy ang ating pagbibusiness. Tuloy mo yung ginagawa mo to make a difference at naniniwala ko sa iyo. I-disregard mo, baliwalain mo na yung sulat ko sa iyo. Sa iyo ako naniniwala. Salamat at tumawag ka. Kahit sinabi kong wag mo na akong tawagan. So, anong moral lesson po dito? Kung si William Clement Stone ay ikinalat niya ang kanyang pangamba sa kanyang pamilya, paano na ngayon asawa, mga anak? Hindi na tayo kakain dahil wala na tayong malaking sales. Nag-withdraw na yung presidente ng kumpanyang malaking insurance package ang naibenta ng ating kumpanya. Paano na? Ganito. Ang pag-aalala ka. Pagka ganun ang ikinalat mo sa kapwa mo, nag-aalala ka, the more pag-aalala ang darating. Kaya pati asawa mo, pati mga anak mo mag-aalala. Pero ang ginawa ni Clement Stone ay he cast his care into his Lord Jesus. Dahil nasusulat yan sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi niya, cast all your cares upon Him because He really cares. So, ganun ang ginawa ni William Clement Stone, WCS. Initya niya, ibinigay niya yung pag-aalalang niyang yun. Humingi siya ng gabay, ginabayan siya. Kaya papuri sa Panginoon. Talagang buhay na buhay ang ating Panginoong Hesus. God is a living God. Ito na po ang kasunod. The good you do today will often be forgotten. Anong dapat gawin? Pagka kinakalimutan na mga good na ginagawa mo, mga ambag mo, do good anyway. Woohoo! Ipagpatuloy paggawa ng good. Kasi buhay ng Diyos, alam ng Diyos. At bawat gawa mo ng good, bawat bigay mo ng something, tinulungan mo ang kapwa mo, lalo na ang magandang pagtulong daw ay yung tinulungan mo isang tao na hindi niya kayang tumbasan, hindi niya kayang bayaran. Ginawa mo yun sa pagmamahal mo sa Diyos. Yun ang magandang pundasyon mong magiging bahay mo sa langit. Yan ang narinig ko. Kaya dapat magpaka-good tayo. Ito ay, itong mundong na ating ginagalawan ay pansamantala lang tayo dito. Ang ating citizenship na sinulat ni Apostol Pablo ay our citizenship is in heaven. Dayuhan tayo dito sa mundo. Huwag tayong mag-alala na may nawawalang deal, materyales at anumang mga material na bagay. Hindi dapat tayo mag-alala dyan kasi hindi rin naman natin madadala yan sa langit. Amen? Ito po ang kasunod. Huling dalawa. Give the best you have and it will never be enough. Pag ganyan, ang naging sabi ng mga tao, kahit nagbigay ka ng best, nakalimutan nila, never enough, hindi sapat. Anong dapat gawin? Give your best anyway. Woohoo! Talagang bakit mo dapat ibigay ang best? Kasi minamahal kang best ng Panginoon. Kaya magtrabaho tayo ng todo-todo. We do not slight our work. Sabi sa Intelligent Pledge ni Mitch Horowitz, the DCA, the Definite Chief Aim book,
Nirevise niya ni Napoleon Hill, nirevise ni Mitch Horowitz na napaganda sa Intelligent Pledge. Do not slight our work. Huwag tayong pumetik, sadyaing pitakin, patayin ang oras, manlabang sa employers. Hindi ako nagsasalita bilang RC Cleaning senior teammate, kundi talagang dapat tayo maglingkod sa Diyos dahil siya ang ating pinaglilingkuran. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 23 ay, whatever you do it wholeheartedly to the Lord, not for men. Gawin mo para sa Panginoon mo. Kaya ang pagtatrabaho para sa Panginoon yan. Napaka-the best na pagsambayan. Pagtatrabaho mo ng tapat. At sigurado, mabibiyayaan ka ng mahabang buhay, masaganang buhay, malusog na buhay, at malamang bubuksan ni Lord Jesus Christ ang langit pag tinawag ka na niya. Amen! Ito panghuli ngayon. If the final analysis, it is between you and God, in the final analysis, it is between you and God. Yun po ang tamang pagbigkas ng salita na yan. So, ang panghuli, it was never between you and them anyway. So, ang dapat mo alalahanin ng final analysis mo, it is you and God. Dahil hindi kailanman between you and the people and them anyway. So, why worry? Ang sabi ng mga scientists, 95% ng ating pag-aalala ay hindi nangyayari. Sabi na po ng science yan, 95% ng pag-aalala ay hindi nangyayari. Ang pag-aalala ay nagkakasakit tayo, nabubutas ang ating bulsa, nasisira ang ating relasyon. So, huwag po tayong mag-alala. Ano po ang uwi ninyo kahapon sa napakagandang episode 43 na pagtiwalaan mo ko at tanggihan mo ang pag-aalala. Pagtiwalaan mo ko at tanggihan mo ang pag-aalala. So, yung ating pagninilay-nilay sa Tagalog kahapon, dahil yung oras natin ay papunta na sa 50 minutes. So, pineksyan ko lang yung pagninilay-nilay. Pwede nating ituloy ngayon bago tayo mag-proceed sa episode 44 na samahan mo ko sa kalayaang pagpapatawad. Samahan mo ko sa kalayaan ng pagpapatawad. Opo, pagpapatawad. Pag nagpatawad ka, magiging malaya ka na rin. So, dahil ang ating Panginoon, siya ang ating lakas at siya ang ating kanta, song, sabi pa ni Lord Jesus Christ na gusto kong ituloy sa pagninilay-nilay natin sa episode 43 ay binibigyan kita ng kagalakan. Kasama ako. Nasa tabi mo ako, anak. Sabi niya. Manatiling ang iyong isip na bumalik sa aking presensya. Sa lahat ng mga ginawa ko, only humans, kayong mga tao lamang ang pwedeng umasa sa mangyayari sa future events, anticipate future events. Itong abilidad na to is a blessings, pero nagiging sumpa sa iba. Sumpa sa iba na ang kanilang mga inasahan sa future ay doon sila nagpo-focus. The only present moment, the only power is the present moment. Kaya live to the now. Mabuhay tayo ngayon. Huwag tayong mag-alala para mamaya, para bukas, para sa isang linggo, para sa isang buwan. Nagiging sumpa pagka yan po ang hindi po natin nagagamit ng tama, ang anticipating future events na pahintulutan ng Panginoong Hesus.
kung gagamitin mo ng magnificent, ng napaka-powerful lang yung isip, to worry tomorrow, about tomorrow, kung mag-aalala ka para bukas, ay pinupuluputan mo ng balabal ang iyong sarili para maging madilim ang iyong paniniwala. However, pagka ang iyong hope of heavens, ang iyong pananalig sa Diyos, ang iyong pag-asa na ikaw ay tutulungan ng Panginoon, pag-asa na gumaling, pag-asa na umangat ang iyong negosyo, pag-asa na ikaw ay nagnanais na ma-promote sa kumpanyang pinaglilingkuran mo na tapat at tapat ka dyan, ay gawin mo yan dahil ang ilaw ng presensya ng Panginoon, sabi niya, the ilaw, the light, ang ilaw ng aking presensya ay envelopes you, ay bumabalot sa iyo. Envelopes, parang envelope po yan, nilagay mo yung gusto mo ilagay sa envelopes. True, langit is future. At ito ay, ang langit daw ay future at ang langit ay present tense. Ang langit po, mga kapanalig, natutunan ko kay Pastor Ed Lapis, pwede natin piliin, langit ay nandito sa lupa, sa iyong isip at sa iyong puso. Kung pananatilihin mo ang Jesusness teachings, love, humility, forgiveness, empathy, giving, maging cheerful giver, ay liligaya ka ng todo-todo. At maligaya ang Panginoon pagka yun ang ginawa nating mga Jesusness. Hindi mga Pariseyos, mga Moses laws na iniba sa ginamit ng mga Pariseo sa parang sariling kapakanan ng Moses law na nagpahirap sa taong bayan ng Israel. Kahit ngayon, meron pa rin mga Pariseyos na nasa nag-convert ng Kristyanismo. Kaya kung hindi po tayo nagiging labing sa ating simbahan, sa ating sinamahang organisasyon, Pariseo po yan. Pariseo's teachings po yan, hindi po Jesusness. Dapat tinitignan mo ang bunga mo. Ang bunga mo dapat ay mapagmahal ka, mapagpatawad ka, at palabigay ka. Hindi ibig sabihin ng palabigay ay yung isusubo mo na tulad ng ginawa ng balo na byuda na ibinigay ang lahat na hinangaan naman ni Lord Jesus Christ. May lesson doon, hindi laging tutularan natin, hindi tayo inutusan ni Lord Jesus Christ na ibigay natin ang lahat. Nataon lang nung araw na yon, marami nagbigay ng mga mayaman, pero ibinigay ng byuda na yon ang kanyang kakainin na supposed to be super gaan na kasi ang mga salapi nung araw wala namang papel, sabi ni Pastor Ed Lapis, mga coins po yan, gawang pilak at silver, ay katiting ang binigay ng byuda na yon. Pero yun ang pinakamalaki. So, wag nating hindi niutos sa atin ng Panginoon na ibigay natin ang lahat. Ang sabi lang dito, magbigay ka ng magbigay na ayon sa sinasabi ng iyong puso. Dahil mahal na mahal mo ang Panginoon. Ang inspirasyon sa pagbibigay ay dahil mahal na mahal mo ang Panginoon. Dahil mahal na mahal ka niya at patuloy siyang nagbe-bless sa iyo. Sa paglalakad mo, kasama ako sa ilaw ko, ang iyong paa ay nasa mundo at the same time, nasa heaven, nasa langit. Wow! Sa paggawa mo ng kabutihan, sa pagpananatili mo daw sa presensya ng Panginoon na bumabalot sa iyo, envelopes you, na naglalakad ka in the light with me, sabi ni Lord Jesus Christ, ang iyong pag ginawa mo yan, ang iyong paa na isa ay nasa mundo at ang isang paa mo ay nasa langit na. Papuri sa Panginoon! Pagtiwalaan mo ko at tanggihan mo ang pag-aalala. Episode 43, Jesus Calling, Enjoying Peace in His Presence, Sarah Young. Ito na po ang episode 44. Samahan mo ako sa kalayaan ng pagpapatawad. Saan po hinango yan? Message ni Lord Jesus Christ sa ating lahat
nasa Psalms 68 verse 19. Psalms 68 verse 19. Mga kapanalig, papasahin ko po dito sa New King James Version Bible ni John C. Maxwell. Binigay sa akin ni Robert Macmillan noong 2013. Ito ay 1,600 pages, 1,600 pages po. Kasi 800 lessons ang ibinahagi dito ni John C. Maxwell. So, ito na po ang Psalms 89 verse 15. 89:15. Ito na po. Blessed are the people who know the joyful sound. They walk. O Lord, is the light of your countenance. Countenance ay in your face po yan. And then, panghuli, or pangalawa, nasa Psalms, or nasa 1 John 17 verse 9. 1 John 17 verse 9. Verse 7 to 9. Yeah, verse 7 to 9. Ang babasahin po natin. Ito po. But if we walk in the light as He in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. And then panghuli, for today, ito po, may nag-doorbell lang na may bisita na po. Sandali lang. Ito po, ang verse 4:18. Ito po. For you have had 5 husbands, and the one whom you know habits not your husband, in that you spoke truly. Mga kapanalig, hingi po ako ng dispensa. Bukas ko po ipagpapatuloy ang episode 43. Dahil dumating na maaga ang ka-teammate natin sa cleaning, nag-aantay po sa labas. Kaya nag-doorbell po siya. Ipagpapatuloy ko po ito. Samahan mo ko sa kalayaan ng pagpapatawad. At paumanhin na hindi ko may pagpapatuloy kasi may bisita na po ako rito sa opisina, kaya ako doon nandito sa opisina nag-podcast dahil nga po ay mayroon akong ka-teammate na darating, si Brother Alan. Maraming salamat po. God is forever in control. Bye now.